Eto, mga kababayan ko, medyo magugulat po kayo kasi si Mau nag-fake news na naman. Nag-fake news na naman po si Mau, mga kababayan ko. Antindi. Sobrang lupit po, mga kababayan ko, ng fake news nito ni Mau. Imagine ninyo, mga kapatid, ganito po ang nakakaharap nyo. Mga kababayan ko, ganito po ang nakakaharap ninyo at nalalaman ninyo in front of social media. Ma'am Josie Maria Ay ma'am, PM mo ako ha, wait lang. I'll be back, hanapin kita. Tingnan nyo po, mga kababayan ko, yung ginagawa ni Harry Mau. Medyo i-debunk natin to, mga kababayan ko, kasi sobre. Ito bang sinasabi ni Mau, may katotohanan na sinabi talaga ni PRRD yun? Ako to, sa totoo lang, hindi ako maniniwalang sinabi ni PRRD yun, mga kababayan ko. Ito, totoo ha. Mga kababayan ko ha. Tita Jo, live in UK, thank you very much for super chat. Maraming salamat po. Thank you very much po. Ito, hindi ako maniniwalang sinasabi ni Duterte ito ha. Kaya kong pasinungalingan na walang sinabi si Duterte ng ganun. Ay baka nakakakalimot ata to, mga kababayan ko. Baka nakakakalimot ata to si Harry Mau, mga kababayan ko, na hindi pa lumilipas ang taon sa mga sinabi ni Digong. Baka nagbabaka sakali kayo nakalimutan na ng mga tao. Ha? O sige, panoorin natin, mga kababayan ko, tong sinasabi ni Mau, ha? Tuloy. Ang tanong, ano nga ba talaga ang maging epekto ng pulboronic video kung mayroon man? Ayan, ang galing! Ang tanong, ano nga bang magiging epekto nito kung meron ba talagang pulboronic video? Mga kababayan, akala mo talaga mga katotohanan ng mga katotohanan yung context nito ni Mau, ha? Ang tanong, kung meron ba talagang ano? Natawa ako dito, mga kapatid, ha? Natawa ako sa kanya. Tuloy natin. Let's go. Well, mga listeners at mga viewers, hindi ko pa sinasabi na meron. Ayan, niliwanag naman talaga. Hindi niya daw sinasabi na meron daw o baka meron. Okay, sige. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte... Tandaan niyo yan, ha? Tinanong niya daw si Presidente Duterte. Mga kababayan ko, you must listen. Babalentong to si Roque ngayon. Sabi ko sa'yo, kumagat na naman kayo sa pain namin. Tama ka, Trixie. Hari ng balentong to ngayon. Nagapandol-pandol si Roque ngayon dito. Tingnan nyo, ha. Nakita niya yung pulboronic video. Sabi niya, sino nakakita? Ulit natin. Mga listeners at mga viewers, hindi ko pa sinasabi na meron. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulboronic video, sabi niya, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Ayan, binibigyan daw si Duterte ng kopya, hinihindian daw niya. Kanino galing? Kay Duterte ba galing yan, Mr. Roque? Ay naku, Roque, pag hindi mo napatunayan yan, may video ko dito nung nagtanong ka. Alam mo, buti na lang talaga, mga kababayan ko, hindi tayo nagbubura ng mga statement nila, mga kapatid. At hindi tayo nagbubura ng mga statement na sinasabi nito. Babale-balentong ka talaga ngayon, Mr. Roque. Pasensya na, Mr. Roque, kung ano kita dito, masasalya kita dito. Pasensya ka na, ha. Babale-balentong ka talaga dito. Di ba? Oh. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya. Sabi daw ni Duterte, binibigyan daw siya ng kopya, tinanggihan daw ni Duterte, at ayaw niya daw magkaroon ng kopya niyan. Anak ka ng teteng, oo. Diyos ko po, maniwala ako sa iyo, Roque, na sinabi ni PRRD yan. Alam mo, eto lang, ha. Si Duterte matalino yan. No? Matalino yan si Duterte, mga kababayan ko. Napakatalino niya ni Duterte. Bakit? Imagine niyo, mga kababayan ko, binibigyan ka ng video ng pulburon nung campaign o nung rally o nung ngayon, mga kababayan ko. Tapos hindi mo tatanggapin, mga kababayan ko, magiging bala mo yan, eh. Diba? Ilang beses kayo nagtangkang magkaroon ng kudeta.
Napakaraming beses, di ba? Thank you very much po for super chat. Mama Angelita Marcos Aldomedia. Ayan, maraming salamat po. Thank you very much po for super chat. Ayan, and thank you very much once again kay Tita Jo Live in UK. Ayan, Tita Jo. Ayan ha. Ito mga kababayan ko, nagtataka lang ako, no? No? Imagine ninyo yung sinasabi nito na hindi mo mawari. Si PRR, di ba? Tatanggi sa ganun? Of course, hindi. Sino ba naman na may galit ka kay Bongbong? Nasa iyo ng ebidensya, sabi mo, ayaw mo? Hindi ito Kahit sinong kalaban mo sa politika na pwede mong ipambalad ng kukunin mo. Imposible na sinasabi mo na binibigyan si Duterte, ayaw mo. Diyos ko, maniwala ako sa'yo dito. Pero ang tanong dito, mga kababayan ko, malaking katanungan malaking question mark to. Si Duterte ba, yung sinasabi ba ni Roque, sinabi ni Duterte? Ay malalaman nyo mamaya yan. Sige. Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. May kopya daw ang militar. O, ito. Mr. Roque, pabubulaanan ko yung tanong mo. Yung tanong mo kay PRRD. Yung tanong mo kay PRRD, Mr. Roque, makinig ka, Harimaw. Haring balentong talaga to ngayon sa akin. Tumba-tumba ka dito. Magapandul-pandul ka talaga ngayon dyan. Eto ang sabi niya painggan nyo. Ito ba, maliwanag ba na sinabi ni Duterte na binigyan siya ng copy niyan, tinanggihan niya daw, ayaw niya daw magkaroon ng kopya niyan? Ito yung literally na tanong ni Harry. Tonorin nyo. Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. Is masyadong sikat na yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko. Harry Roque, narinig nyo nagtanong si Harry Roque. Nagtanong si Harry Roque, mga kababayan ko. What if ito ay totoong may video? What would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan video. Well, I can see that hindi lang leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. Tignan nyo, beginning pa lang mga kababayan ko, may sinabi ba si Duterte may sinabi ba si Digong na ito, na may inaabot sa akin, di ko lang kinuha, di ko lang binigay, dahil ayoko magkaroon yan. Malayo sa statement ni Harry Roque. Ito, mismo si Roque nagtanong nung una, sinundan ng follow-up nitong reporter. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal ang lumabas yan. So ibig sabihin mga kababayan ko, sinungaling si Duterte dito kung sinabi kay Roque yun. Mga kababayan ko. Ano to sinasabi ni Roque dito? Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. Meron man. Well, mga listeners at mga viewers, hindi ko pa sinasabi na meron. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung... Alam mo, ginagamit si Digong. Sa totoo lang Alam nyo kayong mga DBS, yung mga Duterte Balasuba supporter, no? Pati yung mga vlogger, ginagamit nyo na lang si Pangulong Duterte sa totoo lang. Ginagamit nyo na lang si PRRD. Aminin nyo man sa hindi sa amin yan ngayon dito mga kababayan ko. You are using the name of PRRD to parang demonize sa akin yung demonyohin ang utak ng mga tao. Mga kababayan ko, kahit walang sinabi si PRRD, ang layo Pulveronic video, sabi niya, binibigyan ako ng kopya. Hinindian ko. Hinindian daw ni PRRD? Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya. Dahil ayaw niya daw magkaroon ng kopya niyan? Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. Sigurado daw siya, may kopya daw militar. Ito naman ang statement ni PRRD. Yes,
Statement to ni PRRD nauna magtanong si Roque, tapos sinagot ng pagtanong ni reporter, follow up, sinagot ni PRRD. Anong sagot ni PRRD? Masyadong sikat ngayon yung sinabi niya, may video daw siya na si BBM, nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko. Narinig nyo, nagtanong si Harry Roque, narinig nyo. Ano yung tanong? Common sense, logic ito mga kababayan ko. Pagdugtong-dugtongin nyo kung paano nagsisinungaling si Roque. Naunang nagtanong si Roque, nag-follow up itong reporter. What if ito ay totoong may video? What would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Oh, ano sinabi ni Duterte? Wala yan. Yung video. Yung video? Well, I can say that every... hindi lang leader lang. Leader dito. Maraming mayor dito nagko-cocaine. Oh, ayan binangalan lahat pa. May sinabi ba doon nakita ni Duterte? Wala. May sinabi ba doon binibigyan siya? Kahit ipag-connect nyo yun, naunang nagtanong si Roque, hindi magtutugma dito sa pangalawang sagot. Mga kababayan ko. Kaya yung content nila ngayon, biggest demolition job sa government. O ito. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal ang lumabas yan. O, see? Mga kababayan ko, kung meron daw talaga niyan, sabi ni Duterte, matagal na daw lumabas yan. Diba? So, unang-una. Ngayon, ipipilit ni Roque, mga kababayan ko. Napapaliwanag ko sa inyo mamaya yung diversity na ginagawa nila sa kwento Ang tanong is, ano bang epekto ng pulburonic video kung meron man? Ano daw ang pulburonic video? Meron daw epekto ng pulburonic kung meron man daw, sabi ni Roque. Pero yung sinabi ni Presidente Duterte na may hawak ay militar, ang may hawak daw, malang sinabing may hawak na militar doon. Ang sabi ni Duterte, maliwanag sa sikat ng araw, kung meron ba talaga niyan, matagal nang lumabas yan. Walang sinabi si PRRD na hawak ng militar. Paano niyo pabubulahanan to? Mga DBS, yung tropa niyo, a liar. Yan ang sinasabi ko sa inyo, hilig niyo gumawa ng ganyan Praise the Father. Tutuloy pa kaya nito? Tuloy ko pa ba? Mga kababayan, tuloy. Loaded po yan. Kasi ibig sabihin, ang militar ang magdidesisyon. Ngayon, disisisi nyo naman, nasa militar ang pulburon video. Ipalalabas nila o hindi ang pulburonic. Ipalalabas daw ba nila o hindi ang pulburonic video. Pero ano nga bang epekto niyan? Well, una-una asahan natin na ookrayin yan ng administrasyon. Ookrayin lang. Ang galing nyo na naman mag-diverse, abogado. Ang galing! Ang lulupit magpaikot ng ulo ng taong bayan, no, mga kababayan? Praise the Father! Ang gagaling magpaikot no? Siyempre, sasabihin niyang ganun, hawak ng militar yan. Of course, hindi ka na makakapagtanong kasi hawak ng militar. Mga kababayan ko, sasabihin niyang ganun. Tapos, bibitawan niyo ng mga salita na ganito. Tingnan niyo, ang pulburonic. Tapos bibitawan niyo ng mga salita na ang militar na lang ang bahalang kung maglalabas sila o hindi ng ganyan. Imagine that. Video. Pero ano nga bang epekto niyan? Well, tapos biglang banat, mga kabayan ko. Siyempre, makakalimutan na ng taong bayan yung kwento tungkol sa militar. Ang iisipin ninyo ngayon, militar ang may hawak kasi isipin nyo ngayon, militar ang may hawak ng video. So, mapoporso kayo na kulitin yung militar. Ang gagaling mag-divert ng mga utak ng mga to. Abogadong-abogado nga. Galing magpaikot ng tao. Una-una asahan natin na ookrayin yan ng administrasyon. Tapos banat mo, ookrayin ng administrasyon. Natural, mga kababayan ko, pag sumagot ang palasyo, pag sumagot ang PCO,
na pinabulaanan kayo, gagawin ninyo, titirahin nyo ng titirahin. Babanatan nyo ng babanatan ng government. Uupakan nyo ng uupakan ng Marcos administration. Aminin nyo man sa hindi, totoo ang sinasabi ko. Kasi, once na sumasag kayo, alam nyo kung bakit hindi kayo sinasagot ng palasyo? Kasi bakit? Tinatamad na sila, ayaw nila kayo patulan. Kasi nga, wala ngang bearing. Pero tapansin ninyo, pinabubugbog kayo sa amin dito. Diba? Kasi bakit? Hanggang dito lang kayo sa level namin. Hindi na kayo kailangan sagutin pa ng palasyo. Eh kung sagutin kayo ng palasyo, kikengkuyin lang doon ng palasyo. Of course, ganyan din naman ginagawa nyo nung sinabihan nga ni Trillanes, si PRRD na may presidente tayong adik. O bakit? Totoo naman Diba sinabihan ni isa ni Trillanes yan dati? Yung may presidente daw tayong adik kasi gumagamit ng fentanyl. Oh, ang ginawa ninyo, same with strategy. Kinengkoy nyo rin si Trillanes. Pinalabas nyo pang sinungaling. Pinalabas nyo pa, binalahan nyo pa na binenta ni Trillanes ang West Philippine Sea. Quote and quote, ganyan nyo siya dinali, baka nakakakalimot kayo. O, di ba? Tuloy. Sasabihin, yan ay gawa-gawa lamang. Ay bakit? Ang tanong dito, meron ba talaga? Ilabas nyo na. Siyempre, nangyari na yan ganyan kay yung presidente ng Ukraine, no? Si Zelensky, na ang inaakasuhan din na pulboronic din. Oh, ano naman problema kung si Zelensky ganun, mga kababayan ko? Kailangan ba itulad natin si PBBM kay Zelensky? Takin nyo, dalawa palang leaders ang inaakusahan. Hindi naman natin alam kung totoo hindi, no? Na pulboronic, si Zelensky at saka si PBBM. Ganyan talaga mga kababayan ko. Pero, alam mo kung Europe, walang problema Sa Belgium nga lang Usong-uso ang kush doon. Mga kababayan ko, sa Thailand, uso rin ang kush. South Asian and Western. Uso sa kanila yon. Pero sa Pilipino kasi mortal sin para sa atin yan 'Di ba mga kababayan ko? Literally mortal sin sa atin yan. Kasi mga Kristiyano tayo, mga kababayan ko. Kaya kung pagbintangan ng presidente ng ganon, very controversial, mga kababayan ko. Literally, mga kababayan ko Literally, pag ang presidente pinagbintangan mo na gumagamit, controversial. Kasi sa atin, we are Catholic the Filipino is Christian country, mga kababayan ko. Kaya pag na-controversial ang Pangulo regarding o mataas na opisyal na di umano ay gumagamit ng ganito, mga kababayan ko, very controversial. Di ba mga kababayan ko? Yan ang literal na pagsisinungaling ni Mao, mga kababayan ko. Oh, ganyan niya kayo dalihin. Ida-divert niya kayo sa kwento na 'yon para mapaniwala kayo. Nang kayo naman, tayo naman mga Kristiyano, dahil very conservative tayo, sasakyan natin. Pero suddenly, mga kababayan ko, we are defending for PBB. I am the one who can defend President Bongbong Marcos sa mga isyong pinupukol nito. 'Di ba? Ganyan kayo divert, abogado. Kumbaga, ang diskarte ito, mga kababayan ko, sinasaywar kayo nito, mga kapatid. Ang ginawa ni Zelensky, sinabi niya, ay naku, yung video na yan, hindi yan totoo. Yan diba? Nire-reverse psychology kayo? Ay gawa-gawa lamang para sirain ako. So, inaasahan ko na ganyan din ang sasabihin ng administrasyon kung lumabas yung pulboronic na yan. Ganito, ang tanong dito. Si Zelensky, we don't know if that is true. Mga kababayan ko, di naman natin napanood yung video. Sabi lang ni Roque. Pero mga kababayan ko, and literally mga kababayan ko, sabi nga ni Duterte, sabi nga ni Digong, kung talagang may video na yan, matagal nang lumabas yan. Bakit kung kailang presidente si Bongbong Marcos, saka nyo tatakutin, saka nyo i-extortion, saka nyo babantaan si Pangulong Bongbong Marcos na ilalabas nyo yan? Mga kababayan ko, sa kanila sasabihin to, sa kanila ibabanat yan, sa kanila ipupukol ngayon yan. Bakit? Mga kababayan ko, eto lang gusto niyo na bang maupo nagmamadali ba si Sara Duterte? Kasi ngayon mga kababayan ko kung ganyan ang pambanat nyo sa administration, ibig sabihin lang nito mga kababayan ko, sa totoo lang, gigil na gigil kayo na paupuin si Sara Duterte para makaporma kayo. Mga kababayan ko, 'di ba? Literally, isa pa sa mga nakikita ko. Alam nyo, ang AI ngayon ay pwede mo nang gawin. Mga kababayan ko. For example, picturean ko yung mukha ko lang. Tapos i-upload ko sa AI, sabihin ko sa AI na magshabu ka, gumawa ka ng ganito, mag-kush ka,
mga kababayan ko, gagawin ng AI ngayon yan. Anything, mga kababayan ko, sana nilabas nyo yan noon pa nung walang AI. Bakit ngayon pa, kung kailan may AI na, saka kayo naghihimutok ng ganyan? Hindi na ako magtataka, mga kababayan ko, gagawa kayo ng paraan para masira ang Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na ngayon, nagpapaputok kayo ng mga ganyang issue. Dalan-dalaan na kami sa inyo. Alam na namin, basang-basa na namin yung galaw nyo. Diba? Ito si Mau. Ito si Roque. Ang estilo niya, kunyari, hindi niya daw nakita, safety yung banat, for safety. Ako, diretsahan eh. Si Maharlika, mga kababayan ko, sabi niya noong 2023, August, mga kababayan ko, nakita niya na daw yung video, nasaksihan niya daw. Isa yon. Plus, sinabi niya kay Mike Cervera, harap-harapan, 2 buwan pa lang si PBBM, mga kababayan ko ha. 2 buwan pa lang si PBBM ha, na nakaupo sa pwesto, mga kababayan ko. Sinabi ni Maharlika na miniting niya sila Jarrett at saka si Sangkay, na sinabi niya na, uy, nakita ko yung pulburon video, gayto, ganyan, siyanga, sabing ganon. Di ba, binlag ni Mike yan, mga kababayan ko, mga kapatid. Tapos ang ending, mga kababayan ko, sasabihin ni Maharlika, ngayon mo palang nakita? Grabe, magugulat kayo sa nakita ko kasi kahindik-hindik. Grabe mga kapalangga, nakita ko talaga, the pulburon is real. Nek-nek mo, sinong maniniwala pa sa'yo, di ba? Praise the Father. Remember, ang sinungaling sa umpisa ay sinungaling hanggang dulo. Barbero nga ang style, mga kababayan ko. Ganyan talaga. Diba? Literally, mga kababayan ko, 2023, nag-iingay na siya sa pulburon. 2 buwan pa lang si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, pinapabagsak nyo na. Tapos ngayon, nasa posisyon na, gusto nyo pa, hindi kayo makaporma, pauupuin nyo si Sara, di ba? Tama ba ako? Alam mo, pare-parehas kayong nag-aasam ng posisyon. Roque, aminin mo sa hindi, hinihingan mo ng posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo lang nakuha talaga. Tama ba ako? Ngayon, nagpuputok ka ng ganyan, gagamitin mong reference si Duterte para painggan ng tao. If you think, mga kababayan ko, na maniniwala pa ang taong bayan kay PRRD? Sa mga sinabi ni PRRD, mga kababayan ko, doon sa Davao, doon sa Davao, doon sa Cebu, sa lahat ng sinabi ni Duterte doon, tapos sa mga press ko na ginawa niya, di pa ba kayo nagtataka doon, mga kababayan ko? Inuunggoy kayo ni Duterte, pinaglalaruan na kayo. Aminin natin sa hindi to. Ayaw lang ni Duterteng masira sa inyo yung pagkakaibigan nyo, kaya sinasamahan niya pa, sinasakyan pa kayo. Pero ang totoo niyan, mga kababayan ko, di nyo ba napansin, mga kababayan, sa Davao, napakaanghang na mga sinabi niya, kaharap yung mga kaalyado niya. Pagdating sa Cebu, mga kababayan ko, anong ginawa niya? Binawi niya yung sinabi niya, nagmalumanay siya. Why, mga kababayan ko? Dahil ayaw niyang masira yung Cebuano, mga kababayan ko, sa mga sinabi niya sa Davao. Expected nila, gaganti si Digong, magwawala sa Davao. Suddenly, mga kababayan, expected nila, magwawala si Digong sa Cebu, mga kababayan ko. Suddenly, mga kababayan ko, na-erase. Kaya nga umuwi bigla si Michael Rama dahil disappointed sa sinabi ni Digong. Can you imagine that? Pumusta si Mayor Mike Rama doon sa rally ng Maisog, ang ending, mga kababayan ko, nasunog siya dun. Ang daming politikong lumabas. Tandaan nyo tong sinasabi ko. Yang ginagawa ni Digong ay pinasasakay kayo sa kamay niya, mga kababayan ko. Kaya kayong mga nagsasabi na may pulburon, ganito. Tinatawanan ko na lang talaga kasi kahit si Digong, pinaglalaroan kayo ngayon. Kaya yung mga vlogger na naniniwala kay Digong, natatawa na lang din ako eh. Todo tanggol kayo ngayon, bandang huli, pinaglalaroan kayo. Yan ang hirap doon, mga kababayan ko. Tuloy natin sinasabi ni Mau. Sa batas kasi, meron talagang proseso ng authentication na kinakailangan yung kumuha ng video ay kinakailangan panindigan na siya nga kumuha ng video at yung video na pinakita ay siya diyang video na nakuha niya. Ay ngayon, ang problema nito, mga kababayan ko, ang problema nito, yung video ba na pinagmamalaki ni Maharlika na napanood niya daw, di umano ngayon, nakabarberohan niya. Ay makatotohanan ba? Kasi mga kapatid, sa totoo lang alam mo, Mau, Harry Mau, sorry Mr. Roque, no? Alam mo, Mr. Roque,
at Bukeke, Maharlika, natatawa na lang ako sa inyo, to be honest. Natatawa na lang talaga ako sa inyo. You know what's the reason kung bakit natatawa ako sa inyo? Alam niyo kung bakit, mga kababayan ko? Imagine ninyo, no? Bumagsak yung views ninyo nung mga sinupalpal kayo at lumabas lahat yung mga vlogger. Bakit lumabas? Di ba kayo nagtataka, mga kababayan ko? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit lumabas yung mga vlogger? Ha? Yung mga hindi nagko-content ng politika, bumalik sa politika. Bakit, mga kababayan ko? Hindi ba kayo nakakapansin? Pansinin ninyo, mga kababayan ko, lahat ng mga content creator na napanood yun nung campaign, except sa akin, kasi ako, literally, ito talaga content ko. Mga kababayan ko, hindi nyo ba napansin, nagbalikan lahat sa politics? Mga kababayan ko, di ba kayo natatakot? Di ba kayo kinakabahan? Na anytime pwede kayong pabagsakin sa ginagawa nyong fake news. Napakadaling salagin ng mga sinasabi nyong fake news. Okay? Ito, lantaran na ako nagsasalita sa kanila para malaman ng taong bayan. 'Di ba? Una, pinabulaanan ko sa inyo, walang sinabi si Duterte na nakita niya, binigyan siya, mga kababayan ko, walang sinabi doon na nakita niya, walang sinabi doon na ano. Kaya unang-una pa lang bitaw ni Roque, sinungaling na, nakita nyo kagad. Pinakita ko sa inyo yung totoong statement niya, napanood nyo ng maayos, mga kababayan ko. Second, i-divert niya yung kwento sa militar para kulitin ng taong bayan yung militar, natanungin yung ating militar kung meron ba talaga. Ang galing yung paikutin ng taong bayan. Mga pangatlo, hinihalin tulad mo, si Zelensky kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito short na lang pinhalin tulad mo si Zelensky, Pangulong Bongbong Marcos, kung ano issue ni Zelensky, gusto nyong i-divert at maging katulad ni kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos suddenly, mga kababayan ko, sasabihin nyo, kung may video ng ganito, ano kaya ang kahihinatnan? Gumagawa kayo ng curiosity sa taong bayan. Kaya ginagawa nyo, mga kababayan ko, ang matinding ginagawa nito sa taong bayan, mga kapatid, kung mapapansin po ninyo, mga kababayan ko, sinasaywar po kayo. Mga kababayan ko, pinasasakay po kayo sa kanilang eksena. Mga kababayan ko, ganyan sila gumawa ng isang senaryo na tipong paniniwalaan nyo. Imagine ninyo, mga kababayan ko, wala namang pinapakitang ebidensya si Roque na sinabi ni PRRD yun. Pag napakinggan nyo si Roque, ay, sinabi ni PRRD yung ganon. Kasi sinabi ni Roque. Si Maharlika nagsabi, nakita ko yung pulburong video sa tamang panahon. Anak ka ng teteng, basang-basa na namin yan. Nakailang tamang panahon na ba siya? Nakailang panahon na ba? Umabot na ng 2024, mga kababayan ko, 2022 pa lang, pinapabagsak nyo na yan. Tapos nung umabot ng 2024 hanggang ngayon sa tamang panahon pa rin. Pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa rin yung tamang panahon mo, Bukeke. Kaya kayong dalawa ni Mau, tandaan nyo to, no? Sinabi na nga ni PBBM, maliwanag pa sa sikat ng araw, ito ang hamon niya sa inyo. Nyo? Ay sadyang video na nakuha niya. Tanong ko, kayo po ba handang magpa-drug test? Okay. Ikaw na mag-scoop. Binigay ko yung resulta ng drug test ko na kinuha ko kaninang maga. Nasa PIDEA na. Oh, ano ngayon to, Mau? Para matapos na kayong mga nag-aalipusta, naghahangad, mga nagko-content ng pulburon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi nyo na kailangan tanungin hindi nyo na kailangan tanungin ng militar. Tanungin nyo na ang PIDEA kung talaga bang nagpupulburon si BBM. Ayan na, mga kababayan ko, sinagot na ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga tanong ng mga hinayupak na vlogger na yan. Kailangan nyo pa bang kulitin ng PIDEA? Ay, kailangan kulitin ng militar? Ayan, ang kulitin ninyo, PIDEA. Kasi ang militar, mga kababayan ko, hindi yan Drug Enforcement Agency. PIDEA, tanongin ninyo. O yan, pinasa na ni Pangulong Bongbong Marcos para matahimik po kayo, ha? Yung mga nagtatanong po sa pulburon, yung mga gumagawa pa po ng issue, kagaya nito. Oh. Ayan, ay sadyang video na nakuha niya. Tanong ko, kayo po ba handang magpa-drug test? Okay. Ikaw na mag-scoop. Oh, handa naman pala magpa-drug test si BBM. Binigay ko yung resulta ng drug test ko na kinuha ko kaninang maga. Nasa PIDEA na. Oh, ayan na, mga kababayan ko. Oh, sa lahat ng mga naghahanap, mga kababayan ko, Bukeke, ng pulburon, ng drug test kay PBBM, punta po kayo sa PIDEA, ha? Meron na po doon, available na po doon yung mga hinahanap nyo sagot.
Kaya doon po sa mga magrereklamo, mga kababayan ko, regarding sa pulburo, naghahanap ng issue, kung si PBBM ba'y gumagamit, ayan, sa mga nagtatanong po, nagpa-drug test na po si Pangulo. Pumunta na lang po kayo doon sa, mga kababayan ko, pumunta na lang po kayo sa PIDEA. Literally, sinabi na ni PBBM, nagpa-drug test na siya kaninang umaga, dumiretso na kayo sa PIDEA, doon yung nakunin yung result. Magtanong kayo doon kung positive o negative. Para walang patutsadahan. Meron po. Tapos na. Ganun po. Totoo po ba? Uy, scoop to. Swerte mo Naka-scoop ka pa boy Di ba? Nakita nyo na yung pagpapasakay nila sa inyo? Pinaliwanag ko sa inyo? Sana naliwanagan kayo doon sa sinabi ni Bokeke, ni Roque. Lahat sabi ko sa inyo mga kababayan ko, kayang-kaya nating pabulaanan dito yan. Hindi natin kailangan magsinungaling sa taong bayan. Hindi natin kailangan gumawa pa ng kwento para paniwalaan. Pero ang paniniwalaan ko, mga kababayan ko, bukod sa mga paratang nilang pulburon, mga kababayan ko, isa lang talaga paniniwalaan ko mga kababayan ko. Dahil ang totoo, yung fentanyl, mga kababayan ko. Whether they like it or not, the truth is gumamit si PRRD ng fentanyl. Doctor prescribe nga daw mga kababayan ko. Pero drug dosage siya. High dosage. Take note mga kababayan ko. Ang sabi nila pag gumagamit ka daw nun, pati utak mo naaapektuhan. Kaya abangan yan. Praise the Father!